Nagbabalik ang Ulat Bayan. Sinimula na ang balasahan sa gabinete ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ilang mananatili sa pwesto dahil kailangan pa ng Pangulo at ng bansa ang kanilang serbisyo. Habang may ilan namang ililipat o iangat ng posisyon o di kaya ay tuluyang masisibak. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente. Sa layuning hindi maantala ang pagsulong ng bansa sa aspeto ng ekonomiya, nagdesisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na manatili sa kanilang posisyon ang mga economic manager ng pamahalaan. Kasunod yan ang naging direktiba ng Pangulo na magsumite ang kanyang mga kalihim ng courtesy resignation. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, mananatili sa pwesto sina Budget Secretary Amina Pangandaman, Finance Secretary Ralph Recto, DepDev Secretary Arsenio Balisacan, DTI Secretary Cristina Roque, at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go. Ang marching orders ni Presidente dyan is to enhance yung ating economic situation to the eyes of the outside world at saka dito sa Pilipinas yung actual na economic health natin. Hindi rin daw tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ni Bersamin. Pero kung may mananatili, tuloy naman ang balasahan sa gabinete ng Pangulo. Katunayan, magiging susunod na kalihim ng Department of Foreign Affairs ang kasalukuyang undersecretary nito na si Maria Teresa Lazaro na magiging epektibo sa July 31. Maitatalaga si kasalukuyang DFA Secretary Enrique Manalo bilang permanent representative ng Pilipinas sa United Nations. Siya ang hahalili kay Ambassador Antonio Manuel Lagdameo na magre-retiro na sa August 1. Maililipat sa Department of Environment and Natural Resources si kasalukuyang Energy Secretary Rafael Lotilla. Napapalit kay Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Magiging OIC ng DOE si former Congresswoman Sharon Garin. Maitatalaga bilang bagong kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development ang dating undersecretary nito at CEO ng isang construction company na si Engineer Jose Ramon Aliling. Habang mariri-assign ang kasalukuyang kalihim ng DSUD na si Jerry Acuzar bilang Presidential Advisor para sa Pasig River Bigyang Buhay Muli Project ng pamahalaan. Pero ano nga ba ang dahilan ng balasahan? Underperform siguro ang tawag dyan. Oo, kasi kung may expectations ang presidente and you do not perform, ang messaging is underperformance is not going to be allowed. Iginiit naman ni Bersamin na hindi maituturing na kabiguan para sa Pangulo na may ilang nag-underperform sa kanyang gabinete. Ikaw ba pag meron kang niligawan, alam mo ba na may ibig sabihin at the start, you do not know how this guy will perform. Samantala, umabot na sa 52 courtesy resignation ang natanggap ng palasyo. Bubusisiin naman daw itong mabuti at iaanunsyo kung may mapapalitan pa bang mga opisyal. Kenneth Paciente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.